question po ako sa iyo. Isip-isip. Anong wish mo? Anong wish mo? Wow. Ito po ba yan? Yun, no? Magarang bahay. Bonggang-bonggang bahay. With cars. Ayan. Ayan! Laksan natin. A lot. Maraming pera. Eh, hindi lang po pesos, di ba? Hindi lang po pesos. Ay, dollar. Ayan. Sa mga working moms dyan. Good career. Or magandang career. Di po ba? Oh, sabi nga po, dahil businesswoman na daw po ako ngayon, nakakatawa ate sweet yung businesswoman. 1 week pa lang po. Salamat sa Panginoon. And, ayan, ito po ba ang gusto natin? Wish niyo po ba ito? Makapag-relax? Makapag-vacation? Sa Blue Sea? Chill lang, di ba? Sarap, no? Nainom ng pineapple juice kasi baka ma-high blood. So, ayan. And, ayan, paano po ba ito? Free. Or may magandang kalusugan. Ito po ba? Amen? Ito po ba? Ito po ba yung wish natin? Ano pa ba ang ating wish? Ayan, yung malinis ang bahay. Walang kadumi-dumi. Nakapresyo tingnan. Ito po ba? Yung simpleng ganyan lang. Masaya na. Wish granted. Gusto po ba natin to? Amen. Diba sino po ba? Bigla kayo dumilin lang. Ayan. Walang labahin. Sino ba ang may gusto nito? Walang labahin. Ayaw nyo? Walang labahin? Ayaw nyo? Ayaw nyo talaga? Yung malinis na laundry, ayaw nyo talaga? Yung hindi nagalat sa mga sahig. Ayaw nyo Ako gusto ko to. Kasi nakapaglaban na. Ayaw pa na malinis ang laundry. Bukas na lang ulit. Lalo na daw sa mga maraming anak. Ayan. Lagi puno ang basket. Gusto niyo po ba to? Wish niyo po ba to? Hindi. Ayaw. Ito. Yung kompletong tulog. Ayan. 7 to 9 hours tulog. Gusto niyo ba yan? Wish niyo po ba yan? Huwag kayo mag-cellphone. Huwag kayo mag-cellphone. Huwag pong manood ng Korean novela. Huwag pong manood ng Queen of Tears. Tay. Ayan. Eh, kanino ka daw nag-wish? So, Genie in the bottle. Dito po ba? So, wishing stars. Kayo po ba ay nauto din ng wishing stars? Noong bata tayo. Yes. Lahat po tayo, no? Napaniwala na kapag may falling star, mag-wish ka lang. And it will be granted, no? Lahat tayo. Ayan. Ano po ba to? Wishing well. Hindi, wag po ay maglalala, hindi sa dako ang lalabas dito. Kilala niyo po ba yan? Ito, ang wishing well na po ito. Yan ang yumaman. Trevi Fountain from Rome, Italy. Ayan, tama po. 185,000 pesos per day lang naman. Ang coins na inuluhulog dyan. Gusto niyo po ba yun? Sana fountain na lang tayo. Fountain? Wishing well na lang tayo. Or, punta po tayo dito sa magarbong wishing well na to. Saan ba to? Ayan. Basta siya yun. Siya yun. Ayan. Sa Russia lang naman, kapitbahay lang natin. 14 hours ata lang to. Ayan. At may 64 different fountains. Ayan. Complete with brass decoration and with breathtaking statues. Ay, naku, sorry. Yan lang naman yun, napakagarbo, di po ba?
Gusto niyo po ba doon, mag-wish? Tingin niyo ba matutupad pa? Hindi, no? Or dito na lang. Most important part about being real isn't what you're made of. Walang Pinocchio. Nakapag-wish na po ba tayo dyan? Ayan. At kay Blue Fairy daw po nag-wish ang tatay ng Pinocchio at naging tao siya. Naging real boy. And ito yung lyrics na, like a bolt out of the blue, fate step in and sees you through. When you wish upon a star, your dream come true. Parang ang sarap po. Pag nung bata ka, parang ang sarap na, uy, ganun pala yun. Ang sarap isipin na tumingin ka lang sa mga bituin, yung lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mo, magdasal ka lang, i-wish mo lang, magagrant na, matutupad ka. So, yung mga story namin ngayon, tulad dito ni Pinocchio, parang nililihis tayo sa dapat nating tawagan. Di ba? Ito po, wish, feel, or express a strong desire or hope for something that is not easily attainable, want something that cannot or probably will not happen. Yun po pala yung wish. So, wish ay parang imposibleng mangyari. Pero gusto mo pa rin. Gusto mong maging matangkad. Dahil ikaw ay 4 flat, gusto mo maging 6'6". So, 40 years old na, pwede pa kaya? So, yung mga ganon. Gusto mo ng, ano pa ba yung mga imposibleng pwedeng mangyari sa tao? Basta, wish is the thing that we hope for or we want to, pero hindi natin makukuha. Napaka-imposible. Yun po yung wish. At, kaakibat po ng wish is faith or kapalaran. The development of events beyond a person's control regarded as determined by a supernatural power. Faith be destined to happen, turn out act in a particular way. So, sa labas po, ito ang pinaniniwalaan. Yung wish and faith. Sa kapalaran ko, tayo po kaya, tayo bilang Kristiyano, as a Christian, do you wish? Or do you hope? Ano po kaya yung maganda? Ano po kaya yung parang magandang magbulay-bulayan? Ano po kaya yung magandang bigyan ng emphasis bilang mga Kristiyano? Sabi po dito sa John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given. Sa Tagalog po, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay iyon sa inyo. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O Lord God. Pinapasalamatan ka namin, O Lord God. We welcome your presence, O Lord God, Panginoon. Hinihikayat ka namin, lumapit ka sa aming Panginoon, buksan mo ang aming puso, Panginoon. Come, Holy Spirit, Panginoon. Guide us, and Lord God, give us your word, Panginoon, ngayong hapon ito, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong lingkuran, Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, as your vessel of your word, Panginoon. Hindi ako nararapat, Panginoon, hindi kami nararapat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ginawa mo kaming karapat-dapat, O Lord God. Help us, O Lord God, this afternoon. Ikaw ang aming sambahin, ikaw ang aming purihin. In Jesus' name we pray. Amen. Dito po sa verse natin, wish ang ginamit. Ano po yung definition ulit ng wish kanina? Impossible to happen. Pero sa Bible po, wish ang ginamit na word. Ibig sabihin po, ang Panginoon natin,
kayang gawin ang lahat. Kaya kahit ano pa yung imposible sa buhay mo, kaya. Kaya po wish ang ginamit sa verse na ito. And, syempre, dahil nalaman natin ang definition of wish, sa ating mga Kristiyano, ano po ba yung hope or wish para sa atin? So sabi po, ito ay nanggaling sa salitang elpis or Greek word in the New Testament means expectation, trust, and confidence. Is anticipation of what is guaranteed. Ibig sabihin po, ang hope or wish para sa ating mga Kristiyano, may kasiguraduhan. Hindi tulad po ng wish ng kaakibat ay faith na FAT na wala, hindi kasigurado. Sa atin po mga Kristiyano, pinangako po sa atin ng Panginoon na lahat ng gusto natin matutupad. Basta sa Kanya lang tayo. Mag-remain lang sa atin yung Kanyang mga salita. And yung elpis po, galing naman siya sa word na elpiso, hope, and in other version, trust. Ayan po. So, magkakatugtong siya. Yan po. Bakit po mahalaga ang hope sa atin bilang mga Kristiyano? Kasi, ito po, 129 times, hope mentioned in the Bible. So, ganun siya in-emphasize. Ganun siya binigyan ng diin. Ganun siya pinaulit-ulit sa atin. And, sabi po dito, example, Matthew 12:21, and in His name, the Gentiles will hope. Ayan. Tayo ay mga Gentiles, di ba? So, nung unang panahon, nung Old Testament, we are not belong sa mga pinangakuan dahil po mga Israelita lang yun. But, sa New Testament po, binigay sa atin na even though we are Gentiles, we have hope. Because of what? Because Jesus died for us. For all of us. Hindi lang po sa iisang lahi, kundi sa lahat po sa atin. That hope has been granted to us because po si Jesus binigay na sa atin. At pinagtagumpayan na po ng Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Amen. Sige po, palakpakan ko lang ng Panginoon. Amen. Putting all together, Christian hope is confident that something will come to pass because God has promised it will come to pass. Sabi po yan ni John Piper, which is true para sa ating mga Kristiyano. Napakaganda po ng sinabi na dito dahil sa hope na to, hindi tulad ng wish na kapag tayo nag-wish sa wishing well, sa wishing star, alam niyo may doubt pa rin tayo. Di po ba? Na matutupad kaya yun. May question mark ka pa rin sa dulo. Pero yung wish o yung hope na ipinagkaloob po sa atin bilang mga Kristiyano ng ating Panginoon, sigurado, mapanghahawakan natin. Amen po? Amen. Mapapanghawakan natin. Alam natin na sa buhay natin kasi, alam niyo po, example ko dito. Wake up po. Hindi naman po ligid sa inyo ang lahat na ako po ay nagtatrabaho ng 13 years, almost 13 years na. And lahat po ng years na yon, 6 days po per week ako nagtatrabaho. Sunday lang po ang rest day ko. And medyo may inggit ako doon sa dati kong core leader sa young moms, young adult. Kasi sabi niya, alam mo, ganyan din yung schedule ko, kaya lang, sabi ko, naniniwala ako I have hope na lagi kong pinagpe-pray talaga na gusto ko walang pasok ng Sabado at saka Sunday. Sabi ko, ganun lang yun, na walang ganun pasok ko. So, bago lang po ako dun sa youth, young adult. Sabi ko,
may ganun lang talaga yun sa main pa po yun. Okay, sige. So parang ako, medyo may inggit ako kasi natupad talaga sa kanya. And nung lumipat po ako dito, 3 years ago, sabi ko, ano kaya? Kasi parang gusto ko talaga yung mga event natin. Kaya lang meron talaga hindi ako makasamahan kasi nga, ang hirap ng schedule. 8 to 8, 8 to 6, gano'n. And sa hanggang Saturday. So sabi ko, paano kaya? Ano kaya ang gagawin ko? Wala na talaga akong maisip. Ang ginawa ko po, nag-apply ako sa ibang department. And sa pag-a-apply ko po sa ibang department, sabi nung sa akin, nung manager sa akin, Christian ka, no? Sabi ko, paano niyo po nalaman? Basta nafe-feel ko lang, Christian ka, no? Sabi ko, opo, bakit? Kailan mo gusto mag-start? Yun na agad yung tanong niya sa akin, talaga po. Eh doon po sa department na yun, walang Saturday and Sunday. Talaga Monday to Friday lang. O sige po, sabihin ko lang po sa boss ko, di ako nagpaalam sa boss ko. Na agad ako, nag-apply na ako. And then, after nun, na-freeze po ang hiring. Sabi ko, akala ko ba, kapag nag-wish ka, or nag-hope ka, nag-pray ka, ika-grant sa akin. So, 2 years, na-freeze po ang hiring, 2 taon. And, ito po. Pagdating po this last year na September, nalipat po ako pusa. And true enough po, mas maganda doon sa pinag-a-apply ko. Mas maganda yung increase, mas maganda yung headcount, mas okay yung boss. Sabi ko, praise God, di ba? Na yung pala, yung trabaho mo na a-applyan mo dati, parang wala naman. Na gusto mo lang dahil kung may gusto ka. Pero pag ang Diyos ang gumawa para sa'yo, hindi mapipigilan. Hindi mo mapipigilan. Kahit mataas pa yan ang company nyo, kahit sino pa man yan, wala pong makakapigil dyan. And lagi po sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko, uy, wala ka na palang Saturday. Uy, Monday to Friday ka na lang. Sabi ko, may awa kasi ang Diyos sa akin. Lagi ko pong, nakaka-humble talaga na yung 2 years na pagdadasal na yun, na hindi, ito po hindi pagdasal na lang, luhod ka talaga, yung dapa, hindi naman gano'n ang dasal mo. Ang gagawin ko lang, paano na yun pag wala po akong Saturday? Yung nagwa-wonder ka lang, hindi ka naman yung talagang dasal na dasal, pero bibigay. And ang ganda pa, di po ba? Mas maganda pa, magkaroon ako ng time sa family, sa atin, sa ministry. So, sabi ko, basta sa puso po natin gusto, ibibigay po sa atin. Wala pong imposible sa Panginoon. And, syempre po, ang hope natin, may foundation po yan. May nakaangkla yan. Nakaangkla po sa pananampalataya natin. Pananampalataya po kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Nakaangkla po yan lagi doon. Huwag natin kakakalimutan. Dahil now faith, sa Hebrew 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ganun po ang pananampalataya. Ang hirap nun. Kasi aangkla ka sa hindi mo nakikita. Hindi mo nahahawakan. Pero aangkla ka. Bakit nga, no? Pero napakalakas ng pakiramdam natin na, sige na nga, anuhan ko to, puntahan ko to, panghawakan ko to. Bakit kaya ganun? Ang Diyos talaga, no? Pagpabigay ka na, tsaka naman ka, halika. Ganun eh. Ganun ang iaya sa atin ng Panginoon na talagang ipinaparanas niya sa atin na kung gaano niya tayo kamahal. Wala pong walang exception sa atin na. Lahat po tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi nagmamalo yan. Araw-araw, kasi araw-araw tayong ginigising. Tanghali man o umaga, madaling araw, hindi nagmamalo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kahit kailan. Kaya nga po, yung faith,
Binigay din naman yan sa atin ng Panginoon. At para po lumago ang ating pananampalataya, at para po lalong mag-hope for tayo, o magkaroon tayo ng matatag ng pananampalataya sa ating Panginoon, sama lang. Di ba? Fellowship lang. C2S lang. Di ba? Devotion. Pray lang. Compliment po kasi yan. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng faith nang wala kang hope. Hindi ka pwedeng magkaroon ng hope nang wala kang faith. Ito ba ang sabi dyan? Faith is grounded in the reality of the past. Ano po ba yung grounded? Ibig sabihin po, tayo ay nananampalataya kasi nangyari na dati. Napagtagumpayan na. Ipinagkaloob na sa atin, hindi ka pa ba nananampalataya? Hindi pa ba magkakaroon ng faith? Diba? Binigay na po sa atin, namatay na po si Jesus sa krus para sa atin. Bumangon na siya, nabuhay na siya. Tagumpay na tayo sa araw-araw ng buhay natin. Ang mga anak natin, tagumpay na yan. Wala ka nang iisipin, manampalataya ka na lang. Yun na lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Di po ba? Andiyan na, ibinigay na sa atin. Yun po ang faith. Napagtagumpayan na. Kaya ikaw, mga ate ko, tagumpay po tayong lahat. Amen po. Tagumpay ka, ate. Sabi nga po sa katabi, tagumpay ka. Araw-araw. Tagumpay ka araw-araw. Amen. And of course, hope is looking for the reality of the future. At dahil nga po, sa nakaraan na pagtagumpayan na natin, mayroon tayong pananampalataya. We are hoping na sa susunod na panahon, magaganap. Magaganap po ang lahat ng pangako sa atin ng Panginoon. Amen. Amen din po. Kaya po, nakaangkla, magkahawak yan. Hindi po pwedeng may faith ka, pero wala kang hope. Ngayon ka, wala kang faith. Lagi po magkasama. Amen po. At syempre, ito po yung characteristic or attributes ng hope. Hope always in the future. Sabi po dito sa Romans 8:24-25, for in this hope we were saved, but hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait in patience. Ganon, no? Tayo pa naman, impatient. Narinig ko yon. Tayo pa naman, inip na inip. Diba? Saglit lang. Tagal-tagal naman. 5 minutes pa lang ang tagal na agad. Di po ba? Alam niyo po, ito pala yung isang karakteristik ng hope. Patient. Mapagpasensya po tayo. If tayo po ay naniniwala, mayroon tayong pananampalataya, nag-hope po tayo. Patiently. Meron po tayong ano tawag doon? Basta nag-hope tayo ng patiently, yun na yun. Tayo po ay mag-intay. Di ba? May tiyaga. Matyaga. Kasi po, minsan wala talagang tiyaga. Di ba? Alam din na nga, pag walang tiyaga, walang hilagang itlog. Okay? And next po, perseverance or suffering brings hope. In suffering, perseverance in our suffering brings hope. Sabi po sa Romans 5:34, not only so, but we also glory in our suffering. Amen. Amen po ba doon? We glory in our suffering. Because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. Hindi po ba? Alam niyo po, hindi naman po lingid sa kalaman nyo, nung nasa hospital si Nana, sa ICU, wala na talaga. Wala na chance. Di po ba? Tumingiti
lang po ako ngayon, kasi nung time na yon talagang wala na po akong mailuha. Dahil sabi ko, ganun pala yun, no? Kapag talagang nakikita mong nahihirapan, na suffer na talaga, bibigyan mo talaga. Kasi, kinausap ko kami ng doktor na, ma'am, kapag po ba na cardiac arrest, i-CPR pa natin or ipapump pa natin. Tsaka ma'am, kapag po ba, nahirapan na siyang huminga, tutubuhan po ba natin? Nagkatingin na kami ng ate ko. Wala, ako sa isip-isip ko. Tapos, sige ma'am, babalikan na lang po namin ulit kayo. Pag po, kapag di po kayo papayag, papipirmahan po namin kayo ng waiver. So, usap kami ng ate ko. Sabi niya, humagulol na agad. Ano ba yan? Wala pang salita. Ganun agad siya. Sabi ko, hindi pa kasi ako handa. Sabi ng ate ko. Sabi ko, mama ko ang tawag ko sa ate ko. Ma, walang may handa. Walang sino man ang nakakapag-ready ng puso, ng isip, ng katawan. Kapag someone will go, wala. Kahit alam mo na may edad yan, alam mo na may sakit yan, may taning yan, wala akong handa sa ganong sitwasyon. Nasambit ko na lang po sa kanya na nagawa naman natin lahat. Basta hindi ko lang makita nahihirapan ng nanay ko. Ako. Sabi ng kapatid ko, gano'n talaga siya. Hindi ako umiyak. May wala na ako maiyak, pero mas sinabi ko lang yun, pero talagang tulo na din talaga yung ginawa ko. Ginawa na natin lahat. And after po nun, napabulong po ako sa Panginoon. Umukunin niyo po, ngayon na. Kasi ayaw ko makikita ng nahihirapan. Ganun pala yun. Pwede mo rin palang hihiling mo. Pwede mo rin palang idasal mo sa kanya. Sakit. Pero idadasal mo. Kasi, ang maganda naman po nun, yung hope ko sa kanya, sa piling niya, mapapapot na yung nanay ko. Kasi talaga namang araw-araw, pray na tayo. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Ganun eh. And after doon, sabi ko, ikaw na bahala. Wala na akong magagawa. Binigyan na namin lahat. Pinagkakaloob na namin sa yung nanay ko. And ngayon po, nakakapamalengke na. Hindi po ba? Ang Panginoon, inalakan na sa pinakamababa. Nataas kita. Pero yung puso natin, kapag sa Kanya ka, lahat ng wish mo, yung imposible, sinasabi ko sa inyo, magiging posible sa Panginoon. Magiging posible. Ganun po makapangyarihan ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, hindi ako iiyak. Kala ko po wala na akong maiiyak. Pero, sa pagdadasal natin sa Panginoon, sa bawat iyak natin sa Diyos, naririnig niya yan. Hindi po siya pinili. Kaya po maghintay lang tayo. Hintay lang. Darating po ang Panginoon sa tamang oras na ibibigay niya. Hintay lang po. Amen po doon. Ano pa po ba ang attribute? Hope brings joy and peace. Sabi po sa Proverbs 10:28, the hope of the righteous brings joy,
but the expectation of the wicked will perish. Totoo naman po. Nakakapagod sa mundo. Di po ba? Lalo kapag sariling lakas natin yung ginagamit natin. Kapag may hope ka sa Panginoon, wala akong bigas ngayon. Hindi na ako makakasaing. Kampante ka lang. Di po ba? Medyo, minsan, napapaganda ka na. Pero alam niyo yun, yung puso na, nagtitiwala. Maya-maya, Manay, punta ka dito! Kasi, birthday ng pamangkin mo birthday ng inaanak mo. Tara, kaya tayo, dinner! Wow, may pa-cake ka pati! May pa-ice cream pa! Diba? At, eto pa, may pa-take out pa! Buong pamilya, diba? Ganun Ganun po yung hope na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Alam niyo po, sa lahat ng magkakapatid ng nanay at tatay ko, kami lang po yung napag-aral ng kolehiyo. And talaga naman, ang tumbling po ng magulang ko sa pagtatrabaho. At alam niyo po yun, yung lubog na yung sinasabi nila ng medyo may edad. Lubog na ang tuktok sa mga utang, hindi pa tumitigil ng pagpapaaral sa mga anak. Mag-aasawa din naman yan. Yung gano'n, mga sinasabi. Pero salamat po sa Panginoon. Kasi lahat po kami nakatapos. Lahat po kami nakakatulong sa magulang natin. Lahat po kami may pamilya na. At dahil dun sa stepping stone na yun, na binigay nila sa amin, na pinagkaloob ng Panginoon sa amin, yung pagtanaw po ng utang na loob sa magulang namin, nakatanim po sa puso. Ganun po kabuti ang Diyos. Ganun po kabuti na ibinabalik po yan sa atin. Kaya po wag tayo susuko kung mahal ang tuition fee. Wag pong susuko. Kung nay, wala po akong pambiling uniform. Bukas po exam na, promissory note na naman. Danas na danas po yan. Huwag pong susuko. May awa po ang Diyos. Amen. At, Christ is our love. Our loving hope. Sabi po sa Titus 2:13, waiting for our blessed, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. So we hope. Siyempre, ito naman talaga yung pinaka-iniintay natin, di ba? Yung pag-hope po natin ng mga gusto natin mangyari sa buhay, yung gusto nating matupad, isa yan. Pero the greatest thing na pinagkakaintay-intay natin, kaya po tayo nandito lahat, kaya po tayo sumasamba sa Panginoon, kasi naniniwala po tayo, we are hoping for na isang araw darating ang ating Panginoong Jesus. Isasama tayo sa heaven. Di po ba? Ito talaga yung iniintay natin. Na tayo po'y magkaroon ng great kapahingahan. Dahil sa mundong ito, nakakapagod talaga. Di po ba? Nakakapagod. At ito yung iniintay natin. Sunod po, we hope for resurrection. So, kasama na rin po siya doon. Sabi dito sa 1 Corinthians 15:14. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and our faith is in vain. Tama naman po. Di po ba? Ito talaga yung iniintay din natin. Na hindi po tayo nandito ngayon kung hindi po natin nalaman, kung hindi po isinabi sa atin na ang Panginoon po natin buhay. Hindi po nakapako na lang dyan sa pader. Hindi po nasa may pintuan lang natin. Nasa may, dasalan. Hindi. Nasa heaven po ang ating Panginoon. Iniintay po tayo doon. Naghanda niya ng room para sa atin. Di po ba? Nag-amen shot na po ba ako? Amen shot na po yung papunta ko dito.
Naghanda na po ng room para sa atin. Di po ba? Which is, kidding aside yun talaga. Hindi na po tayo mauuhaw, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magtatrabaho, magpupuri, mag-worship na lang tayo. Ang sarap. Ang sarap na kapahingahan mo. Pero ngayon, syempre, huwag mo na kayo magpahinga. Tayo po muna ay magpuri sa Panginoon. Dito, ito po yung practice natin. Ito yung practice ground natin ng mundo. Dito po natin kailangan ipakita sa Panginoon na tayo ay mananampalataya na. Naniniwala tayo, we are hoping for na darating siya para sa atin. Amen po ba doon? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And, without Christ, there is no hope. Ephesians 2:12. Remember that at the time we were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. So sinasabi lang po dito sa atin na tayo po ay hindi kasama. Tayo po ay mga hentil. Tayo po ay mga Gentiles. But pagdating ng Panginoong Jesus, tayo po ay kasama sa kanyang Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Amen. We are given hope. Di po ba? Pinangakuan na tayo ng Panginoon. Pinanghahawakan natin yun. Na ang Panginoong Jesus binigay niya sa atin. So wala pong Israel. Wala. Lahat po tayo. Basta nananampalataya kay Jesus. Amen po. And lastly, hope make us bold. Ano po ba yung bold? Nagiging matapang po tayo. Nagiging malakas. Sabi po sa Hebrews 6:19, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtains. Ang sarap basahin. It enters the inner sanctuary behind the curtains. Ang sinasabing curtain po dito, yung veil. Di po ba, nung ipinagawa ni King Solomon, temple, may curtain pa doon. Hindi po tayo pwedeng pumasok. Di ba? Mga Levites lang po ang may karapatan. But pagdating ni Yesu Cristo sa atin, tinanggal niya yan. Tinanggal niya yung harang na yan. Dahil lahat tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Yung hope na ibinigay niya sa atin, hindi madamot. Bukas palad, niyayakap niya tayo. Kaya kapatid, mga ate ko, sa mga problema niyo, napagtagumpayan niyo na yan. Ito ba mo? Tagumpay na kayo dyan. Andyan yan. Kasi, sinasabi sa atin ng Panginoon, mahal kita. Mahal kita, kaya nandiyan sa iyo. Mahal kita, kaya eto, ibibigay ko tong suffering na yan sa iyo. Mahal kita, kaya yakapin mo tong problema na to. Mahal kita, kaya wala kang pambayad ngayon ng utang. Mahal kita, kaya walang pang tuition. Mahal kita, kaya hindi kayo magkakasundo ng pamilya nyo. Mahal kita. Sa bawat problema na dumadaan sa atin, mahal po tayo ng Diyos. Kasi sa bawat mababang pagkakataon ng buhay natin, doon po natin tayo malakas. Amen po ba doon? Doon tayo malakas. Malakas tayo sa bawat luhod, sa bawat pagpapakinapa natin, sa bawat daba natin, doon tayo malakas. Kasi doon po tayo nilakap ng Diyos. Diyan niya po tayo dinadala. Kaya ate, tagumpay ka na.